oh. Pag inisip mo, andun na yung Taiwan sa kabila. Of course, lalo na kung nandun tayo sa Batanes. Nakita mo naman na ilang yung mapa. Yan, tignan natin ulit. I-share ko lang sa inyo, no, dito sa mapa. Makikita nyo naman yung ating binyahe. That's about 4 hours pala coming from Apari para makarating lang ng Pagudpud. So basically, yun yung tinakbo natin. Ayan, makita mo nasa dulo na tayo ng Pilipinas. Ando na yung Batan Island, no? At di kalayuan pa, nandun na yung Taiwan. Tuloy lang ang takbo natin, no? Kaya lang medyo napadaan tayo dito sa isang road construction site at mukhang magbubuhos sila ng semento. Pansamantalang nagantay tayo at hindi na makatagalan. Tuloy-tuloy na uli ang biyahe. So ride lang ng ride. Yan, huminto ako sandali rito sa lugar na to para mag-ayos lang ating settings, coordinates, at meron ditong isang ayan, Claveria. Alright, so andito na tayo sa part ng Claveria. So tuloy-tuloy lang at mahaba-haba pa ko. Imagine mo, 3 hours pala. 3 hours pala ang biyahe natin. So takbo lang ng takbo at darating din tayo sa ating destination. Siyempre, tinutukoy din natin yung layo, no? Pero alam mo, hindi talaga mawala sa isipan ko na nandito tayo sa dulo ng Pilipinas at naikot na natin yung tinatawag na North Loop. Ang ganda! Sayang, ang tatasan ng puno. Okay, so bale, lalapit tayo mamaya, tignan natin kung pwede natin makita. Lakas ang hangin, grabe. Ayun na yung mga poster ng nagtumbahan ng mga kandidato. Yan. So nandito tayo sa Claveria at matanong natin yung ng hangin. Dito pumapasok sa isip ko, no, malakas ang hangin. Sabi nila ang alon daw dahil sa hangin. Pero pag tinignan naman yung alon dito, hindi siya hangin ng ng mga nagsusurf. So medyo wala isipan. Kaya tignan natin. Yeah, so here I am. Itong view deck na medyo hindi napunta siguro, kaya parang ang dating baka may makabukong. Anyway, nabawa pa tayo. Andito na rin lang yun, andito na aking baby. Yun, there you go. So bababa na. Hello baby. Makit lang ako sa view deck kanina, no? Kasi nandun siyempre yung pinaka-panoramic view ng dagat. May nakita akong isang sasakyan na parang pumasok dito sa parting ito. Kaya't naisipan kong pasukin din. Siyempre hindi naman siya papasok doon kung walang dahilan. Siguro nandyan ang beach. Lakas pa rin ang hangin, grabe. At grabe, nakakabighani ang ganda rito sa Claveria. Ito pa lang yan, wala ka pa masyado nakikita ng excitement na nangyari, pero dito pa lang sa taas ang lakas na ng hangin, lakas ng buga. So palapit lang tayo para makita natin, para makakuha tayo ng better view, ika nga. Hinto muna tayo dito, ayan ang dagat. Wow! Take a look of Claveria. The beautiful Claveria. Yan siya, oh. So dun pababa, no? Ayan yung alon nandito. Yan yung alon na surfer. Oh, di ba? So tignan na lang natin. Lalapit tayo mamaya. Yeah, and that's the north of the West Philippine Sea, right? So baba tayo. Yeah guys, so nandito na tayo sa ibaba.
at mayroong mga nagpa-picture taking dito, no? Siguro minamalas din nila yung ganda ng lugar. Grabe naman kasi, lalo na yung kalakasan ng hangin. Kita mo, karamihan sa kanila hawak-hawak kanila sombrero. Kasi pag nilipad yun, maghahabulan sila dyan. So lapit tayo, subukan natin lumapit, tingnan natin kung hanggang saan natin kakayanin. Remember, buhangin yan. At ako'y natuto na nung ako'y pumunta ng dagat sa Bigan, ng beach. Lumubog ako doon. Bigat-bigat pa naman ng motor sa bagahe. Sobrang bigat pa naman nung... At talagang lumubog. Tinulungan pa ako ng mga pulis. So shout out sa mga pulis ng Kawayan Bigan. At tinulak nila yung motor ko para makalabas ulit sa buhangin. Anyway, ito tayo. Wise na ako, no? Hindi na ako lumapit ng todo. Pero ito pa lang dito sa harapan na yan, meron pa lang dyan, daanan ng tubig. So, hindi rin ako makakatawid. Meron siya parang ilog pa. Baka galing sa ilog yan. So, ngayon, ito, natatanong natin, mga baka nag-undergo sila ng training, ng search and rescue training. Hagdanan ba? Parang hagdanan ng mga pyramid ng mga Aztec, Diba yan? Akit tayo. Isang talikod. Sudali umakyat. Yan. Alamin ko lang. Balik ko na ganun. Para kung wala akong makita dito sa yan, so yan siya. Dito means so may restaurant, fine casual dining, events, reception, pero walang sinasabing transient.
natin alam. Pero I don't think I need to ask or inquire because it doesn't say anything here. Event pa sila. Summerfest. Ito yung La Comedor restaurant. Let's go La Comedor. Yeah. La Comedor. No date. Makita. Ayun, April 26. Yeah. So Saturday. If need be. Medyo maghahabol tayo sa oras. Okay. Ito pa yung isang view ng dagat. Ayan o. Ito yung ano. Okay. Surfing. Let's see. Alright, so lagi na natin tayo. Wait lang ito. Nasa tapat tayo ng Arco, pero nabura na yung nakasulat kung anong lugar to. Ayan. So bababay na natin. Sa Waze kasi mga 15 minutes na lang pababa, pero syempre ang 15 minutes na yun baka tanaw na yan sa itaas. So we will find out. Alright, okay, just give me a second. Isuot ko lang itong gloves and then lalarga na tayo.
Ayun. So matapos yung madaanan natin yung arko, no, na hindi nababasa yung karatula. So i-assume na lang natin na ito na yung papunta sa Patapat Bridge. Para bang naamoy ko na palapit tayo ng palapit. Kaya sa mga ilang sandali lang magugulantang na lang tayo sa ganda ng tulay ngayon. So ito yung talagang objective natin, na maabot natin itong Patapat Bridge sa Pagudpud. Kaya't minabuti kong gawin talaga na makarating dito. There you go guys. Actually dyan sa kanan, dagat yan. Makikita natin yung dagat. At dito ay medyo may ayan, tinutuloy pa rin natin. Ayan, at dito medyo meron parang construction. Inaayos nila talaga itong kalsada to. At ayan, ayan talaga na yung dagat. Hindi na maganda yung posisyon natin para makita natin yung bridge dito. Pero huwag kayong mag-alala, tayo makakarating dyan. Kasi yun naman din ang objective natin. Ang marating ang Patapat Bridge sa Pagudpud, Ilocos Norte.